Casimero uminit sa sparring dahil nakipagsabayan yung malaking Hapon. At Carl James Wonderboy Martin gustong labanan na si Casimero. Yan yung pag-uusapan natin mga boss. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell para palagi kang updated sa ating mga legit and hype na kwentuhan sa mundo ng sports. So Casimero, nag-init nga po sa kanilang latest na sparring ngayon dahil pumalag o nakipagsabayan yung malaking Hapon na boksingero na isang lightweight boxer, 135. Si Casimero mga boss, natatandaan nyo dating super bantamweight, ngayon lumalaban na sa 126 to 130 super featherweight. So yun, lightweight mga boss, mas mabigat pa rin sa featherweight o super featherweight division. Nakipagsabayan nga, kaya kung to, labas natin yung video mga boss. Nakipagsabayan si Cuadro Alas at talagang di ba madadama natin na nag-iinit o umiinit si Casimero mga boss at yung Hapon. Talagang dikdikan yung labanan nila mga boss, puro power shots, di ba? Mga malalakas yung bitaw o mga patama ni Casimero at ng Hapon. Hindi nagpapatalo din yung Hapon mga boss, pero si Casimero talagang matibay at talagang masasabi nating nasasaktan din niya yung Hapon. 'Di ba? Natatamaan ng mga solid power shots talaga na masasabi nating ayun, sapul yung Hapon mga boss kahit lightweight. Malaki yung Hapon 'Di ba? Sabi ko nga 135 o lightweight division. Matangkad, mas malaki Casimero, and nalaman din natin mga boss na baka daw sakali soon si Casimero is aakyat nga po ng lightweight, 'di ba? Pero hindi pa ngayon syempre dahil bago pa lang siyang umakyat ngayon sa featherweight o super featherweight division. Catchweight yung laban niya kay Kyunosuke Kameda, 'di ba? Ngayon mga boss, anong masasabi natin o 'di ba sa sparring ni Casimero? What the F man, talagang masasabi natin na no match yung Hapon na kasparing. At syempre pagdating ng laban nila ni Kameda mga boss, like seriously, do you think may chance manalo yung Kyunosuke Kameda na tinalo ni Luis Neri at tinalo ni Alan David Picasso, na kung tutuusin mas malakas pa si Casimero sa dalawang yun? So, well, tingnan natin. Pero para sa akin nga, ang suporta ko 100% kay Casimero. Yung laban na to, 100% si Casimero yung mananalo dito. Hindi ko bibigyan ng 10% si Kameda kasi nakikita ko mga boss, no chance si Kameda dito. And aakyat din si Kameda, 'di ba? So para sa akin, no, hindi mananalo. Hindi mananalo siya mga boss dahil masyadong elite si Casimero, former 3 Division World Champion. Nasa kanya lahat ng advantages, experiences mga boss. Talagang mahihirapan si Kameda ang masasabi natin. Yes, maybe matatamaan niya si Casimero ng mga solid shots, pero kakainin din niya ni Alas mga boss. Like, pag bumato si Kameda ng malakas mga boss, isasabayan niya. Kasi wala naman, hindi ko masasabing may power shots o may power na pwedeng magpatulog ang isang Kyunosuke Kameda na kay Casimero pa. Di ba kay Casimero, alam naman natin mga boss, matibay yung panga ni Casimero. Makunat sa makunat yun. Di ba parang nara si Casimero na kahoy mga boss. Di ba o yung, di ba sa bukid na mga kahoy, like yakal, mga ganun dito sa atin, mga sa Visayas mga boss, o sa Mindanao. Mahirap talunin si Casimero mga boss, di ba? Magaling yung masasabi natin, may okay naman si Kameda, matangkad 5'10", pero kung makipagsabayan siya kay Casimero baka Saul Sanchez siya mga boss, or kay, di ba, like hindi ko masasabing mananalo talaga. Baka nga mapareho siya kay Ryo Akahoy na tumigil at hininto yung laban, umayaw mga boss. So 100% kay Casimero to ang panalo dito mga boss. And next fight ni Casimero is si Luis Neri. So yan yung masasabi kong bigyan natin ng 20 o 30% si Neri versus Casimero. Pero syempre 80-70% Casimero pa rin yung mananalo dyan, 100%. So yun lang mga boss, anong masasabi niyo sa sparring ni Casimero na nakipagsabayan yung Hapon, yung Japanese boxer na lightweight, diba, mas matangkad at mas malaki, mabigat kay Casimero, 135, diba? And si Casimero ngayon nasa 126 to 130 yung timbang o lalaban si Casimero nga sa super featherweight division. At hindi lang yan mga boss, nalaman din natin na itong si Carl James Wonderboy Martin ay papalag kay Casimero. Sila Casimero, kung dumating yung time na magtapat kami at bumaba siya ng rating,
wala pong dapat iwasan sa mga tao. Pero Chong, may tanong ko lang, wala naman kayong bad blood kay Casimero, no? Wala naman po, wala naman. Oy, goods, Pagdating pag-tropa sa naman. Oo. Boxing lang, business lang po kami. Pagdating sa labas ng ring, magkakaibigan pa rin po kami. Actually, nalaman ko na to nung ilang linggo na mga boss. Ngayon ko lang to siningit o binalita kasi marami pang balitang importante mga boss, 'di ba? So ngayon ang masasabi ko dito mga boss, yung video 'di ba, napanood nyo or tingnan nyo yung sinabi o ano yung masasabi nyo sa sinabi nga ni Carl James Wonderboy Martin na may tumanong sa kanya, 'di ba? Nagtanong sa kanya, sinabi kong may 'di ba balak ba niyang palagan si Naoya Inoue kasi number 1 siya yun sa isang sanctioning bodies mga boss, 'di ba? Pwede siyang maging mandatory at sinabi nga ni Carl James Wonderboy Martin may laban na si Naoya Inoue, dalawang laban kay David Picasso at kay Sun Junto Nakatani mga boss. So sabi ni Carl James Wonderboy Martin baka soon, 'di ba? Tingnan natin. Pero yun nga, balak niya ring palagan sana si Casimero o Cuadro Alas mga boss. Which is masasabi nating hindi mangyayari yan kasi unang-una si Casimero nga nasa super featherweight na lalaban kahit catchweight mga boss. And yun nga, nasa super bantamweight pa si Carl James Wonderboy Martin. At syempre kung maglalaban man sila mga boss, alam naman natin kung sino yung lamang o yamado dito. 80 o 90% si Casimero pa rin yung magwawagi against Carl James Wonderboy Martin kasi masyado pang maaga kay Carl James Wonderboy Martin mga boss. Kailangan pa niyang talagang maging world freaking champion. 'Di ba? So sa ngayon hindi imposible yan mangyari mga boss. And comment down below ano yung masasabi niyo nga na sinabi ni Carl James Wonderboy Martin na papalag siya kay Cuadro Alas, kay Casimero. 'Di ba? Kahit kababayan niya or 'di ba? Sabi ko nga mga boss, lahat naman naglalaban Mexican versus Mexican, 'di ba? Hapon versus Hapon. So, wala imposible pero yun nga kung totoong may chance o may maglalaban man silang dalawa soon, siguro sa featherweight or super featherweight o kung sinong mananalo kasi meron pa rin mga boss yung Yamado yan. So, I think yun lang mga boss para nga palagi updated sa ating mga legit and hype na kwentuhan sa mundo ng boxing. Mag-subscribe kung bago ka pa lang. And maraming salamat sa ating mga bagong subscribers. And yun nga, Elgin nga pala ang number 1 supporter ng mga Filipino boxers, man. So ito na nga mga boss, pero bago natin to diba, tapusin, namangha ba kayo sa sparring ni Casimero na sumabay siya sa laki ng Hapon. Talagang, diba, yung dating sparring niya, diba, umatras kay Casimero kung minsan sumusugod pero hindi kinaya talaga yung lakas. At sinabi pa nga na isang dating malaking, diba, boksingero din na dating, diba, sinabi niya na si Casimero, diba, malakas talaga. Tinry niya yung lakas ni Casimero. Nasasabi niyang pang lightweight talaga o pang welterweight yung lakas ng kamao nitong si Cuadro Alas. So, marami na nagsabi, si Memo Heredia, yung dating conditioning coach ni Casimero, yung dating promoter niya, yung Hapon na promoter niya, lahat ng halos nakapalibot kay Casimero mga boss, nalaman na nila na malakas talaga yung kamao. So, asahan natin siguro soon mga boss na lalaban si Casimero sa lightweight kasi nakipag-sparring na siya ngayon sa mga malalaki Pero sa welterweight, hindi na siguro siya akit ng mga ganong talagang sobrang bigat na welterweight. Siguro lightweight, may chance siyang umakyat soon. Pero sa ngayon mga boss, huwag muna natin pag-usapan yung lightweight. Focus tayo sa laban soon ni Casimero kay Kameda na alam natin yung result na mananalo talaga si Casimero 100%. And ang inaabangan ko talagang laban, Casimero versus Luis Neri. Magandang laban yan mga boss. Mas yan yung kapanapanabik talaga. So I think yun lang mga boss. Maraming salamat. Salute. Peace out.